Mahigit 400 dayuhan at Pilipino ang arestado sa isang pogo sa Pasay na dati nang ipinasara. Iimbestigahan daw ng mga otoridad kung paano ito nakapagbukas ulit. May unang balita si Salima Refran. Nasaan yung may-ari? Yung business permit. Mismong lokal na pamahalaan na ng Pasay ang nanguna sa operasyon ng mga otoridad sa opisina sa 5 palapag ng gusaling ito sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Bukod sa wala nang lisensya at business permit, nagsarang pogo raw ito na nagpatuloy ng operasyon. We receive an intelligence report na merong nag-ooperate ng pogo. Last year, may pinasara na kami dito sa 6th floor and alam ko 8th floor. Mahigit 400 ang mga dayuhan at Pilipinong inaresto. 391 ang mga Chinese, Vietnamese, Koreans, Malaysians at mga Burmese. May mga naaresto rin na nagtangkang tumakas sa fire exit ayon sa PAOK. Ang iba, nagtago pa raw sa aircon duct. Ang dayuhang ito nagwala ng pagbawalan ng mga otoridad na kalikuti ng kanyang computer at cellphone. Agad siyang inaresto ng mga otoridad. Cannot speak English, I need to translate for them. Iba't ibang scam rin ang natuklasan. Sa initial viewing namin is nakita naming may investment scam, love scam. Dito sa ikasampung palapag ng Sinalakay na gusali ay nakakita nitong bulto-bultong mga local SIM cards. Ang mga ito ginagamit para dito, mga text blasters na nagpapadala ng mga mensahe na ginagamit raw sa panggoyo. Nakakita pa ang DOJ Office of Cybercrime ng mga pinapadalang mga amounts o mga halaga gamit ang mga local e-wallets. Indikasyon raw ito na hindi lamang mga dayuhan kundi maging mga Pilipino kasama sa mga nabibiktima. Meron kaming nakitang listahan ng mga pangalan ng mga Pilipinong nagpapadala ng pera. The biggest po is around 5,000. Meron din pong mga 20 pesos, 70 pesos, ganun po. Maaari na yun yung ginagamit nila, yung text blasters ay ginagamit nila panghikayat para makapagbigay ng pera. Sigurado tayo na may pogo operations to. May mga nakita na tayong gambling apps sa kanilang mga desktop. So, hahanapin natin ang mga iba pang mga ebidensya natin dito para sa pa-support yung mga illegal ang charges natin against their illegal activities. Anong ginagawa ninyo? Anong operations nyo? Yung operation nila, customer service yun. So tungkol sa platform, kasi yung platform wala dito sa ibang bansa yun. So kami, katulad ako, taga-translate lang para sa kanila. Kasi dati karing ako lang sa lapas. Bago lang papasok lang. Pogo ba to? Hindi. Bakit mo sinabing hindi? Hindi ko alam. Dahil sa violations, agad naglabas ng closure order ang Pasay LGU at kinandado ang lugar. Because meron pong violation ng aming ordinansa, kailangan po naming ipadlock ang mga establishmentong nag-operate po ng walang business permit. Obviously, itong grupo ng mga magpupugo na ito, talagang harap-harapan na binabastos na yung batas natin. Na masyado na silang garapal, despite na may closure order na sila from PAGCOR, nag-ooperate pa rin sila ng full blast. Sumugod naman sa gusali ang mga asawa at partners ng mga nahuling dayuhan. Ang isa, pit-pit pa ang kanilang anak. Papayagan naman daw silang mabisita ang kanilang mga mahal sa buhay sa Baok Detention Facility. Samantala, ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may lumulutang na bagong paraan para makapag-recruit ang ilang pogo. Mga gunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima. May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. Ang PAGCOR, katuwang na rin daw sa laban kontra scam hubs. Every week ngayon, umiikot pa rin po ang PAGCOR team para siguraduhin yung mga dating pinanggalingan nitong mga ito ay sarado na. Pag may natatanggap po kaming mga informasyon
sa taong bayan o sa mga tipster, kaagad po namin itong forward sa PAOK. Ito ang unang balita sa Nima Rafran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.